Hello, good afternoon. Ngayon po on the way tayo sa site at bibisitahin natin yung quarry and yung binubuhusan doon na foundation ng tower. So i-review naman natin yung 10 months ng ating Suzuki Jimny JB74 atin. Pero ito po, nakuha natin tong unit na second hand, nasa 3,000 kilometers galing sa brother ko sa Manila. Kasi ang ginawa niya, bumili siya ng dalawa. Isa sanang i-convert niya into off-road unit, and ito yung pang office niya. Kaso hindi naman niya na halos nagagamit, and at the same time wala siyang magandang parking sa Manila na uulanan, arawan. So sabi ko, iuwi na lang natin yan sa Isabela, and pumayag naman siya. Big liko tayo dun sa left doon. Okay, so 10 months, ano ba ang mga gusto natin and hindi natin gusto dito sa unit? Kung meron mang hindi gusto, pero sa ngayon po ang nagda-drive is bossing. So kung makikita nyo po, manual transmission ito, pero napakadaling gamitin kahit na sa isang lady driver. So how much more yung automatic transmission kung sakali. So yun po yung kagandahan ng Jimny na to, yung convenience. Napaka-convenient po siyang i-drive. And ang pinaka gusto po namin dito is dahil sa size niya, napakadali niyang i-maneuver kahit saan, napakadali niyang i-park. So kahit saan mo siya dalhin, like sa bukid, kasi talagang nung inuwi namin to sa Isabela, ang main purpose nito is talagang service sa bukid, dahil ang mga daanan natin doon is mga unpaved and laging maputik. So napakalaking bagay kung meron kang 4-wheel drive feature doon. Then naging pang city driving kapag wala nang tapos na yung harvest, or nag-aantay na lang ng harvest season. So kahit saan mo siya i-park, sa mga gilid-gilid, sa masisikip na daanan, pwede mo siyang isampa sa sidewalk, which is normally hindi naman po maganda kasi makaka-block sa mga pedestrian. Pero yun is to sabihin lang po sa inyo na kung gaano siya kadaling dalhin itong unit na to. Okay, so ang ginawa po ng Jimny rito is parang talagang classic ang design nila. Mga mechanical buttons. Nung nireview natin kahapon yung Ford Ranger XL 2023, ang isang naging pinaka main na discussion natin doon is yung instrument panel and yung infotainment. Is na halos talagang electronic na lahat, digital na. And dito naman po the other way around. So halos minentain pa rin nila yung old school type na dials and gauges sa instrument panel. Though sa center niya na po yan, instrument electronic na rin yung center niya. Center panel go for fuel instrument, outside air temperature. So may mga features po yan na pag pinindot mo dito sa may dito yata sa mode, sorry hindi ko masyadong nagagalaw ito, pero meron siyang pinipindot dito sa instrument para mailipat-lipat mo yung instrument panel niya. Okay, so andun din po yung buttons for music. Sa right side wala na siyang mga buttons. Okay, and ito po yung kanyang power windows. Nasa
center console. So like ito. Okay. So, okay, then okay. So ito po isa sa mga medyo nakakalito pag sanay tayo sa ibang mga sasakyan na nandito yung mga pindutan. So ito po medyo nasa center. So meron siyang traction control off and yung downhill assist. Ito po. Okay. So ito po yung sa selection ng airflow para sa ating air conditioning. Meron siyang defogger, rear defogger, so air conditioning switch, fan, and yung thermostat. And itong switch po for kung gusto nyong i-open yung air vent sa harap is purely manual. So yan po, kung gusto nyong kumuha ng hangin, fresh air from harap, ito po yung switch knob. And then meron po siyang USB auxiliary. So merong isang 3.5mm jack at USB port. And ito naman yung cigarette lighter. So pwede rin po kayong maglagay dito ng adapter para sa charger. Okay. So yan po yung kanyang center. And nandito po yung hazard. May makikita ka raw. Okay. Dito sa center, turn right tayo. Yeah. Okay. Okay. Di lumayo na tayo. Papunta na tayo ng Kabatuan nito. Hindi. Basta turn right daw to. Madadaanan na raw natin. Dire-diretso. Ito na. Ito. Right or left? Right. Parang doon yan. Right ng nabagi. Okay? So, diretso lang. Makikita na raw natin sila dyan. Okay? So, itong infotainment niya is parang iPad. Pero all digital. So, okay. Ito pong bottle holder and cellphone holder. Binili na lang po ito galing sa Lazada, hindi po siya kasama. And meron siyang grab handle dito. At the same time, lagyan ng mga gamit, cellphone, pwede rin pahiga. Okay. So ang dashboard po is plastic. And ito pong lagayan ni Jollibee is galing din po ito sa Lazada, hindi po ito kasama. Itong multi-purpose tray. Ito po si Jollibee, regalo sa atin. Ito na. Yeah. Okay. So, sandali, paano pumunta doon sa site ulit? Parang yung kanto yata na yun. Balik na lang tayo. Hindi ba doon? Yung kanto? Saan ba tayo? Sa kwan muna? Sa quarry muna? Sa quarry ba tayo? Pag sa quarry, dito. Pero pag doon sa site, doon muna lang muna tayo. Balik na lang muna tayo. Okay. Okay. Pa-overtaking ko na lang muna. Dito ako Okay. Okay. Medyo mag-U-turn lang po tayo at lumampas tayo sa pupuntahan natin na dapat likuan. Okay. Okay. So ito po yung sinasabi ko kanina na napakadali niyang i-maneuver. And since naka-incline po tayo, meron po pala itong downhill assist. Downhill assist ba yung tawag doon? Yung brakes assist po yata ang tawag, na kapag nakahanging yung sasakyan and kailangan mo ng umabante, hindi po aatras yung sasakyan kasi naka-stuck yung preno for around 2 seconds.
Okay. Yan. Okay. So yun po yung isang magandang 4 meters lang to. ito yung magandang isang feature nitong Jimny natin. Okay. Saan daw tayo dito? Diretso lang sa kanto, turn na right. Okay. Okay. Ito po yung isa air van na medyo classic design din. And ang pagkakalam ko po rito is parang GPS yata ito, receiver. Kasi meron po itong built-in na navigation. So okay. So restore last one. Okay. Ang hindi ko lang po kabisado rito kung paano siya ina-upgrade. Pero I think ito po yata sa map. Meron siyang SD card, mini SD card para sa map, and then yung multimedia kung gusto maglagay ng mga music, pwede po itong port na to. Okay. Okay. So ito na po yung dashboard. Yung instrument cluster po, napakaganda niya tignan. Talagang classic na classic, lalo na sa gabi kapag well lit yung illuminations niya. Ganda po tignan, parang laking relo. Okay. Yung busina po, cute. So ang ginagawa ko po pag nag-overtake ako sa malalaking truck, talagang alagaan nyo lang sa busina para marinig, kasi parang pang motor po yung yung sound niya. Stuck. Yung stock niya. Okay. So dito po sa baba meron tayong multi-purpose holder, pang coins, pang tornilyo, pang abubot, kung ano-ano. Ito natin yung main ship, 5-speed, and yung ating 4-wheel drive beware. And then dito po is meron kang dalawang cup holder and multi-purpose holder and handbrake. Okay. Dito po wala siyang saksakan ng multimedia, wala na siyang additional. Okay. So nandito po tayo sa site. Okay. So yun po yung binubuhusan natin ng semento. Tatayuan po yan ng telecom tower for cell site. Okay. So nandun po nanggagaling yung semento sa transit mixer. Okay. Okay. So pakita ko naman po sa inyo yung likuran. So ito po yung kanyang likod. Nakababa po yung upuan. Most of the time nakababa po ito kasi gamit po namin ito sa pang errands, and kami lang po ni Bossing ang gumagamit halos. So nakababa po siya karamihan. Meron siyang grab handles doon. Ang isang in-upgrade ko po rito pero hindi nagtagal, galing sa Lazada, is wala po kasing ilaw dito sa gitna, and wala na rin po siyang ilaw sa side. So bumili ako nung LED rechargeable, pag nakikita ko nyo po yan, pero hindi siya nagtagal, nahuhulog siya over time. Tapos nilagyan na rin po natin siya ng holder ng headrest, which is hindi siya standard na kasama. And then nilagyan na rin natin siya ng mga holders dito, and ito po yung quality ng kanyang seat cover. Yan po. May nakita po ako ngayon na ino-offer sa online na nakipag collaborate yata. Parang kung hindi ako nagkakamali, parang Auto 88 yata yun. Gumawa sila ng leather seat para sa Jimny. So baka in future po kapag upgrade tayo. Then ito yung kanyang glove box.
Okay. Ano pa ba? Sa likod, ito po yung kanyang upuan. Wala siyang lalagyan ng gamit. Share mo yung experience natin nung nagpunta tayo sa Cordillera. Sa Cordillera? Apo, ito po yung ginamit nating sasakyan nung umakyat tayo sa bundok sa Cordillera region, umikot tayo. And napaka ganda po kasi karamihan ng daan doon, though sementado na, may mga kwan pa rin, may mga rough roads and yung mga daan na nahati or naputol dahil landslide. So tamang tama po ito. Pag ang dinala po namin noon doon is yung Raptor or pickup na mas malapad, medyo mahihirapan po. So tama lang na ito yung ginamit namin. Ngayon ang isang tanong po rito is para kanino po ba ang sasakyan na to? So para sa akin, this is a opinion lang po. Kung kayo po ay nagbabalak na kumuha as a family car, hindi po siya ideal kasi dahil 3-door lang siya, medyo hindi po komportable yung umakyat dito ng taas baba. So kailangan mong layla, then release, then saka pa lang papasok. So hindi siya komportable. Pero may lumabas na pong 5-door nito. So meron na siyang pintuan dito, pero hindi pa dumarating dito sa Pilipinas yata. So hindi natin ma-assess pa kung okay rin siya for startup family. So kaya po namin kinuha ito is mainly para sa mga lugar na pinupuntahan namin na medyo challenging yung daan, pang site survey, pang bukid. And karamihan po dalawa lang kaming magkasama. So kapag kasama na yung ibang mga engineers or mga foreman para mag-assess ng lugar, so hindi na ideal itong sasakyan na to. So talagang pang short distance, pang errands, pang small places, masikip na lugar, dun siya ideal. Pero sorry, kailangan ko yatang i-correct yung sinabi kong pang long distance. Pang long distance maganda rin po siya kasi tested na rin namin siya sa long distance. Kaya lang ang isang manonotice nyo pag ginamit nyo karamihan sa highway is medyo magalaw po siya dahil maliit, lalo pag nakakasalubong ng bibilis na truck. So talagang mararamdaman mo yung pag-sway ng sasakyan. And speed wise hindi siya ganun kabilis, medyo meron siyang kabagalan na, so ina-expect yung mag-overtake ng mga biglaan or alanganing turns, then better don't, kasi hindi po siya yung sasakyan na kapag gusto nyong apakan para bumilis, magre-response ka agad. Talagang pangkwan po ito, parang easy driving, ideal for easy driving. So yun po yung isang weakness kung para sa akin is yung kapag speed, overtaking, better na maging cautious na lang kayo. Okay, so ito na po yung mga upgrades naman na nailagay natin. So yung tent, yun po is DIY lang. Yung dalawang tube ng PVC pipe, ginawa ko lang po yan para lalagyan ng mga payong na mahaba, yung pangsipit sa site. And then kung ano na po, payong na normal size. Okay. Itong gulong po is in-upgrade na rin to ng brother ko bago siya nakakuha. So pinalitan niya na ng mas malaki ng konti. And then tingnan natin kung ano yung size na nilagay niya. It's a Dunlop na 205 rim 16. Okay. So itong tali nilagay naman natin pang emergency for recovery.
And itong SR na towing hitch, pinalagay na lang din natin ito po. Okay. So ito, naglagay po tayo ng para sa lalagyan ng spotlight, pero hindi pa na ilalagay. Okay. So yung harap niya, sa harap wala pa po tayong nai-upgrade, pero ang isang plano natin dyan is isang pinag-iisipan natin is yung ARB na bull bar, and then i-couple natin ng winch. So siguro next year pa upgrade natin. Po yung kanyang harap. Okay, bossing. Okay. And naghahanap pa po ako ng magandang side step kung meron man. Kasi nung nilift po ng brother ko, medyo challenging ng konti yung pag-akyat at medyo tumaas na siya. Okay. So ito po ang ating chimney. Okay. Ito po yung bigay ng Suzuki na standard tool. Okay. Speaker. And pakita ko po sa inyo yung likod. Itong rod po is na-upgrade na rin yan to 90 degrees. Ang original po nito, pag titignan nyo dito, pag ganyan na yung 90 degrees, yung original po mga nandito. Yan. So meron siyang angle na mga ganito. Smaksy. Ang naging challenge po niyan is parang lumayo yung reach ng kamay bago mo siya mabitawan. And wag na wag pong bibitawan ng biglaan, kasi talagang parang humaba yung strength niya, nang mapalitan ito ng mas mahaba. So kapag binitawan po siya agad, niyayanig niya yung sasakyan. So yun po naging downside nung upgrade na yan. Okay. So ito po yung mga gamit natin. And nasa ilalim po na to yung gamit sa jack. Pag inopen tong tong cover na to, nandyan po yung mga gamit niya. Okay. Lagyan na rin natin siya ng fire extinguisher, galing din po sa Lazada. Okay. Okay. So final verdict po. Napaka-happy po. Napaka-happy namin sa pag-purchase ng sasakyan na to. Very happy kami sa performance niya, sa dalhin kahit saan, and alam mong may peace of mind ka sa very challenging na mga daanan, kasi meron po tayong 4-wheel drive, and equipped na rin yung gulong niya for slippery conditions. And ito po yung mga klase ng design na kapag aalagaan nyo ng mabuti, ito yung mga parang Hilux na built to last mga sasakyan. Ang 4-wheel drive po nito is yung normal pa na sarili. Meron siyang sariling differential sa harap. So talagang old school po yung design niya. Hindi katulad ng mga 4-wheel drive ngayon is electronic na siyang switch, and independent na yung arm. Ito is yung full kung tawagin yata nila. So parang same sa likod ang construction niya. Okay.
Parang ganyan po. Okay. Yung laking bagay din po ng third brake lamp for safety sa gabi or sa umaga. Okay. So, yan po ang ating 10 months review para sa ating Suzuki Jimny JB74. Okay. So, tanungin po natin si Bossing kung anong masasabi niya sa Jimny. So, Boss, for the last 10 months na gamit natin yung Jimny and nadadrive mo rin ito, meron ka bang masasabi po dito sa ating Jimny? So far, it's a good choice for its price, and since also I'm a manual driver po ako, it's a good women-friendly choice of car na may enjoy ng misis niyo. So try considering buying one also. Okay. So kung hindi po sila sanay sa manual transmission, pwede po i-consider yung automatic for convenience. Sweet. Baka kailangan tanggalin na nila, bakit kailangan nakadikit yung mga yan eh. Okay. So yan po ang ating Suzuki Jimny JB74. Thank you.